Nakakapagod ba? Yes! Nakakapagod. Sige. Okay. So, good afternoon everyone. Thank you so much, first of all, sa COMELEC, to the Provincial Election Supervisor and Team of Matet for having us as partner. So, although hindi talaga kami masyado nakakapag-cooperate ng maayos sa ngayon, because we have a lot of activities. Kasi this August is actually Linggo ng Kabataan. So, may mga technical assistance sa ground, sa grassroots that we have to attend to as well. So for now, yung na-assign sa topic sa amin is how young people could actually participate at the grassroots. Marami sa atin kung titignan ay nakikialam sa mga national na mga issues. Sa nangyayari ngayon sa between BBM, Sara, and even Leonard Breno, na pag-uusapan at the national level. At marami akong friends sa inyo na nakikita ko nagpo-post regarding doon. Pero some of you ay kakaunti lang yung nakikialam pagdating sa local na government issues. So, para mag-bridge yung gap na yun, ang local government at national government, yung pakikialam natin dun sa mga issues na yun, we've been talking about doon sa local government, how young people can actually participate sa planning, sa decision making, and mas mabilis yung participatory governance ng mga young people. Sino sa inyo yung nagpa-plan or nagbabalak na maging member at sabi ng Kabataan Council? Meron na sa inyo na nagbabalak mag-file ng COC for SK? Si Ruel, meron pa bang iba? Wala na. Sige. And actually, hindi lang siya nag-a-apply. Yung TOCA, hindi lang siya nag-a-apply for the lower level ng Sangguniang sa barangay, but also doon sa municipal na even at the provincial level. Yung ATSU na pinaglalagakan ngayon ng universidad actually for part ng ating provincial level na local government. So, meron at mahalaga yung papel ninyo sa CEOs, galing ako dyan, sa science student, sa USC, naging part of the level for the longest time in USC, sa mga projects and development activities ng provincial youth development office ng provincial government. So, pag-uusapan natin ng participatory governance. Kapag isa sa mga staffs ng provincial youth development office, nasa peripheral po kami ng provincial capital, at ano yung ina-advance yung karapatan ng mga kabataan pagdating sa pakikilahok sa formal man or informal sa inyong mga kanya-kanya civil society organizations, napiling ng profit organizations, and even sa local youth development councils. And hopefully, yung USC, matagal ng pinaplan, nagbabalak na yung USC before na bagong bahagi ng WAR or yung Youth Organization Registration Program. Hopefully, ay ngayon, maging bahagi na yung USC. Naging CEOs, ano? So, si Provincial Youth Development Office ko, ay meron siyang program, yung YOR, under siya ng National Youth Commission, kung saan, even yung mga school-based organization, pwede kayo mag-member. Para meron kayong makukuhang pera din. So, nagbibigay ka, actually sa office, wala kami pera. Pero kapag meron mga organization na nag-request, din kami nagbibigay. Yeah. So, nagpuprovide kami ng technical assistance. So, dahil pinag-usapan natin yung eleksyon ng sabi ng kabataan, kailangan na natin pag-usapan yung local government. Sino sa inyo ang merong pakialam o nakikialam pagdating sa pagpaplano ng inyong barangay? Si Samson, si John Day, si Romel. How about yung iba? Wala pa. Naging part na ba kayo ng katipunan ng kabataan? Or part ba kayo ng katipunan ng kabataan? Itaas ang kamay ng sinasabi o tinatawag na part na sila ng KK. Ayun, okay. Si Aya, bahagi daw ng KK. Yung iba, bahagi ba kayo ng KK o nakatipunan ng kabataan? Sino yung nagsasabing hindi sila kabahagi?
So actually, sabi lang ng batas, as long as 18 to 30 years old, 15 to 30 years old, tama ba, ay bahagi ng katikulan ng kabataan. Kasi kayo yung nag-realize ng magiging sangguniang kabataan per person at noong mga state members. So, ang mahalaga din yung role ng kabataan pagdating sa pagpaplano. Hindi lang siya yung mga barangay councils, ng municipal officials, yung dapat nag-decide. Kasi bilang tayo ay binigyan ng Constitution. Sabi sa Article 2, Section 13 ng 1987 Constitution, the state recognizes the role of young people pagdating sa formation ng physical, moral, and well-being. So, yung local government natin, yung pakikilahok ng ating mga kabataan sa pagpaplano, sa budgeting process ng barangay, ay naayon siya doon sa Article 10, Section 3 ng 1987 Constitution. Na dapat daw ang isang gobyerno ay responsive at accountable, mapanagot. So, dapat ang pananagutan niya ay nasa tao. Hindi sa mga kung sino yung nakaupo, kung sino yung mga mayayaman, kung sino yung negosyante sa loob ng mga barangay o ng inyong pamahalaan. Kundi, ano daw? Ang sabi dito ay isang local governance structure sa pamamagitan ng sistema ng decentralization. Pag-usapan natin yung decentralization later. So, ang pinaka-prime duty ng government ay dapat protektahan, pagsilbihan, at protektahan ng ating mga tao. Saan nyo usually nakikita yung tagline na to serve and protect the people? Or to serve and protect? Saan? Sa PNP. Saan pa? Sa mga phone ninyo, meron bang ganitong tagline na nakapost as banner? Wala. Wala. So, ano yung bakit nakalagay sa inyong mga barangay halls or mga SK halls? Sino na nakapunta? Meron pa kayo mga opisina sa mga kabataan? Wala. Mahigi-share pa ngayon sa mga barangay. Sige. So, pag-uusapan natin kung ano ba yung local autonomy at yung pamamahala. Dahil binigyan na decentralize na yung kapangyarihan. Dati, ang kapangyarihan natin ay ang nagre-responde lang yung national government pababa. Pero, because of the local government code, the provision ng 1987, during Marcos era, walang ganon. So, lahat may bababa ng national government. May control doon yung ating national government. Pero after the 1987 Constitution, during the time na nakikita natin o naanilad na natin yung democracy, doon pumasok yung pagbibigay ng kapangyarihan sa ating mga lokal na pamahalaan. Dahil nakikita rin na sa lokal na pamahalaan, andun yung pag-usbong, andun yung development, yung sustainable development na inaasahan sa atin. Wala dun sa national. Kasi yung national ay dapat, technical lang yung kanilang ibibigay. Kaya kung muli yung mga adversary na nagbabala, pag-USC man kayo, paano kayong bumaba sa inyong mga sabi ng kabataan para maging bahagi ng council o ng pag-senate. So, pag pinag-usapan natin yung local autonomy, ito yung kapangyarihan ng ating local government unit na mag-exercise ng self-governance, mag-manage ng sariling affairs, yun na yung tinatawag na magkapag-shape ng destiny para sa sariling barangay. So, yun yung autonomy. Meron ka ng para ka mag-shape ng destiny. So, dahil noon, nakikita natin na ang kapangyarihan na galing lang sa pambansang pamahalaan, because of Pimentel versus Adherence sa clinical ruling, ay itinadhana na dapat ang national government ay hindi nakikialam sa kung ano ang pinagagawa ng local government. Kasi, nagkakaroon ng conflict of interest kapag yung national government at local government ay nagbabanggaan. Kaya, mabilis ba ako? Ay, hindi naman. Sige. Usually kasi nagbabanggaan yung konsepto ng national government at local government. Kung ano yung policies na kinakadaanan ng bawat sangay or ng bawat relasyon ng governments. Pero, doon sa Pimentel versus Adherence, kailangan na si
lang ng kung ano yung ginagawa ng local government. Wala siyang power ng control over the local government. So, kapag nagkaroon or nagkaroon ng problema, issue pagdating sa pagdedesisyon kung sino ang papaligid ng korte, pagdating sa pamamahala ng lokal na pamamahala, palaging kinakabulan ang local government, ang lokal na pamamahala. So, yun. So, ang local government po ay hindi na kumukuha ng kapangyarihan sa Pangulo. Usually, di ba, meron ng mga executive order na ginagawa ang Pangulo. Pero kapag meron ng conflict, kapag dating sa interpretation ng batas, palaging kinakabulan ng lokal na pamamahala. So, kung nakikita nila, ay hindi na acceptable para sa amin. Alam niyo yung panahon na nagkaroon ng problema pagdating doon sa pag-i-implement na dapat daw walang mga sasakyan sa kalye. Nagkaroon actually ng problema doon sa lokal na pamamahala, national government. Kasi wala, yung mga local government natin, yung mga barangay, hindi pa gano'n, kumbaga yung pagsasaayos ng mga kalsada, ay hindi pa gano'n talaga nasasanento. So, kaya paano nga naman i-implement ng lokal na pamamahala kung wala silang capabilities ng resources? So, palagi tinitingnan muna dapat kung ano yung karanasan ng lokal na pamamahala bago pa itingin yung naisip ng lokal na pamamahala, ng national na pamamahala. So, kung kukuha ang local government, by the way, this is just the background kasi pinag-uusapan natin ng lokal na pamamahala. Kumukuha ang local government na kapangyarihan sa Kongreso at hindi sa Pangulo. So, meron lang ang Pangulo ng power to supervise ang local government. Pero pagdating sa control, ang meron ng control ay yung, halimbawa yung mayor, meron siyang control doon sa mga subsidy, mga agency, mga line agencies na nasa baba niya, subsidiaries. Pero pagdating doon sa Pangulo mismo ang control sa mayor, wala siyang ganang kapangyarihan unless na kailangan yun for public welfare and safety. Yeah. So, dahil gusto natin na kayo ay mas ma-involved sa ating lokal na pamamahala, maging bahagi kayo ng proseso, mekanismo, na kayo ay makikilahok at ang inyong pamamahala ay mapanlahok. Sino ba sa inyo ang nakakaalam ng konsepto ng governance, ng local governance, pamamahala sa lokal or lokal na pamamahala? Siyempre, mag-aas ako sa sinyo. Pakilala ka ito. Ano bang pagkakaintindi mo kapag pinag-uusapan ng local governance? Hello po, good afternoon everyone. My name is Charmaine Jerome Ganado from College of Humanities and Social Sciences. So, ano yung pagkakaintindi mo? Kapag sinasabi, or na na-encounter yung local governance? When we speak about local governance, which means that we have the autonomy as a part of the government, like when you say sabi mo nga po kanina, meron tayong local autonomy which is separated sa national government. Not totally separated sa national government, but we have the right to execute laws and to create resolutions then for our own constituents. Yun po. So the local government, syempre meron din yung sa executive, legislative, and judiciary, which is meron din silang kanya-kanyang purpose and kanya-kanyang kanya-kanyang function. Yeah. How about sa barangay? Paano mag-report yung legislative, executive, and judiciary pagdating sa barangay? Well, sa barangay po, syempre sa executive, doon na po yan sa barangay captain. And yung executive sa barangay captain, sa legislative, which is yung kanyang mga barangay officials, which they have the power to create laws and resolutions for the welfare of the barangay. And to be honest, I don't know how the judicial process works in barangay po, to be honest. Ayan. Kasi pagdating sa barangay, mas conflict resolution yung pinag-ihirap sa barangay.
And hopefully, as someone na gusto mag-escape, ay magiging bahagi kayo. Kasi meron ka lang conflict resolution, magiging bahagi kayo ng committee, kung saan yung committee nyo ay pwede ma-involve pagdating sa pag-decision. Pero walang korte pagdating sa sige. Okay lang ba ang lahat? Sige. Naintindihan malalim? Hindi naman. So, sa local government natin, meron ang ating lokal na pamahalaan, thank you for Charlie. Tama. Ang ating lokal na pamahalaan ay meron ng tatlong kapangyarihan. So, dapat alam nyo ito, especially yung mga mag-i-ask. Ang local government ay una, meron siyang kapangyarihan gumawa ng batas para mag-tax. Yun yung power of taxation. So, kaya meron kayong mga barangay clearances, sa inyong mga barangay, ano pa? Pwede din kayong magpasa ng evidence na yung inyong mga graba, mga buhangin, ay dapat natapax doon. Kasi, yun ay resources na pwede magamit ng mga barangay. Alam niyo, meron mga barangay specialist sa Liga na hindi nila alam na nagbabayad yung kanilang mga yung mga natutukan ng graba sa kanilang barangay. Akala daw nila direction sa munisipyo. Although meron na talaga ng direction sa munisipyo, pero dapat ang barangay, lokal na pamahalaan sa barangay level, at kumukuha doon ng mga access. So, marami na din sa ngayon, maraming mga barangay sa Catanduanes. Walang ganong kapangyarihan for taxation. So, hopefully, dahil kami nabangan nila ng taong bayan para yun sa general. So, pangalawa, ano ba yung pangalawang kapangyarihan ng lokal na pamahalaan? Si Miss Arao, bakit? Ano ba yung next na? Ilang taon ka? Anong year na kayo sa college? Second year. Qualify? Papa. Sige. Mas pinag-aaralan ko ng papa. Ano yung pangalawang kapangyarihan ng lokal na pamahalaan? Ano pa yung kapangyarihan ng lokal na pamahalaan? Bukod sa kapangyarihan pag-tax. Ngayon po, aside po sa pag-aaralan ng tax, kaya malagyan natin sila ng lahat po sila sa iba barangay. Implement po sila ng laws para ma-implementin po ng barangay yung law na ginawa ng local government. Halimbawa doon yung pagpasa ng mga policies pagdating sa solid waste management. So, yun yung power of police power na tawag natin. Kasi may implement lamang ng isang barangay ng local government kapag meron siya ng kapangyarihan pang-police o pang-police. So, binibigyan na ng karapatan ang lokal na pamahalaan. So, sa barangay, meron tayo ng barangay tanod. Sa barangay tanod, sila yung maka-assign para sa pag-implement ng mga policies pagdating sa public safety, welfare, and even yung mga local ordinances natin. Sa munisipyo naman yung police. Okay ba? Nasusundan? Parang review na lang ito kasi nung grade 10 kayo na pag-uusapan ko. So, yung batas din natin, pagdating sa munisipyo, dapat ang batas natin, hindi siya nagpapatrabin doon sa ating constitution. Ayaw siya doon sa kung ano yung nilalatag ng polisiya sa national. So, dahil ang mga SK ay inaasahan na magde-develop din kayo ng resolutions, ordinance, so dapat alam niyo yung kung paano siya pinapasa at kung ano ba yung dapat laman niya ng ordinance. Kapag ordinance, hindi siya nag-duplicate ng mga policies na napasa na sa national level, kundi hinahanap o binibridge kung ano yung makulangan ng national. Kasi di ba sa national level, napaka-broad yung batas. Pero sa local level, tayo yung nag-bridge ng makulangan. Kaya masasabi natin na parang kulang yun sa national. Dahil yun yung
yung role ninyo sa local level na i-bridge yung kakulangan sa national level. So, paano mas makamit natin yung local economy, yung ma-shape natin yung destiny ng inyong barangay? Ano ba yung ini-envision nyo sa barangay ninyo? How about you, Al? Ano ba yung envision mo? In-envision mo pagdating sa inyong barangay, year 2030. Kumusta na ang iyong barangay, year 2030? Kung halimbawa ikaw yung mamulunod bilang sa iyong kabataan. Yung SK po? Kasi as of now, like this past year, napansin ko po is kulang engagement ng mga youth sa barangay namin. Kulang yung engagement ng youth sa barangay namin. So, I envision na mas mag-participate ang youth sa every project. And which is dapat may project din ang sanglian kabataan sa amin. Kung ako magiging SK, siguro walang clear basta ang pinaka-foundation is the engagement of the youth sa barangay para more participation of the youth po. So dahil pinipinan natin na mas malaki yung engagement, so that by 2030, bilang Toil Awards, sabi ng kabataan chairperson, ano yung mga strategies na gagawin sa tingin mo para mas maging meaningful yung participation ng kabataan sa mga? As talk about kahapon po, yung kahit naman sa family, yung the assembly ng mga kabataan, the KPSW po, which is good to talk about yung pinaka-problem ng mga youth sa barangay. And yun yung pinaka number one na way para maging meaningful ang participation ng mga kabataan. Thank you so much, ha? So yun, yung pagtitipon sa mga magitan ng KK, sila yung mag-desisyon. Kung ano yung gusto nila, maging plana sa barangay. Hindi yung puro kaliga, beauty contest, di ba? Dapat meron mo ng malalim na pinagpupuntan. Kaya importante yung ating KK profiling na napoprofile natin kung kumusta ilan ba yung out of school youth, ilan ba yung mga kabataang nasa sektor ng kababaihan, di ba? And yung mga LGBTQ, yung mga kabakahan at mga katumbuyan natin mga kasamahan. So yun. So, dahil na-decentralize or yung ating pamumuno ay decentralized, kabilang sa decentralization, yung unang political decentralization or devolution. Yung kapangyarihan ng national government, sa devolution, yung kapangyarihan ng national government na imbis na sila yung magpapatupad ng mga programa pagdating sa social welfare, sa agriculture, pinapasa nila sa ating local governments. Kasi sila yung mas nakakaalam no mga policies na dapat at mga programs na dapat kasi sila yung mas malapit sa ating communities. Nasa yung administrative decentralization or deconcentration. Kaya meron mga DepEd or meron ng mga agencies pa rin sa mga local governments tulad ng DOST, hindi lang siya nasa Manila, meron DepEd, meron COMELEC sa provincial level. Kasi, yun yung form ng ma-deconcentrate, hindi lang yung national. Kasi, kung mapapa-approve ng mga policies, mga courts, reform, mga country, i-approve pa siya at the national level. So, form yun, nagpag-decentralize, deconcentrate yung power. And, even yung fiscal, yung pera natin, ginagawa directly sa community. Alam niyo ba kung paano hinahati yung pera? Like, from tax, paano siya nagiging budget ng barangay? Meron ba kayong idea doon? Sino yung may idea? Sige. Dati, nung hindi nyo pa napapasa yung Mandalas Garcia ruling, narinig niyo yung Mandalas Garcia ruling ng Supreme Court?
Sino nang nakarinig? So dati, yung tax lang na nakokolekta ni BIR, yun yung binabalik sa local government. Kaya unti lang yung portion na naibabalik para sa public papapublikong paggawa ng ating mga barangay at munisipyo. Pero dahil sa Mandalas Garcia Rule, yung nakukolekta sa ng barangay, sa pamamagitan ng mga power nila sa taxation, mga permits, clearances, at yung mga ordinansa, mga paglabag sa ordinansa, may isasama na yun sa pamamagitan ng, or may isasama yun sa ating national tax allocation, kasama yun sa BRR, at yun yung binababa sa barangay. So, hindi na yung budget natin ay sa national level na. So, na-decentralize yung cost. And even yung policy and yung decision making. So, palagi halimbawa kung magpapasa tayo ng ordinansa, ng mga policies, resolution, kailangan palaging naka-anchor yun doon sa tinatawag natin general welfare. Palaging welfare na, pag sinabing general ano? Pangkalahatan. So, kapag nakikita ninyo na mayroong problema na kailangan solusyonan siya dahil pangkalahatan yung apektado, wala kayong pwedeng sabihin, o wala pwedeng sabihin sa inyo si Kapitan. Kung nakikita niyo ito na under siya ng general welfare clause. So, ano ba mga policies ninyo na gusto, even kayo sa as KK, bahagi ng KK, kung meron kayong issues na nakikita sa barangay na sa tingin niyo malaki yung magiging ambag mo, ipasa ninyo sa inyong sa inyong kabataan sa pamamagitan ng ating general welfare provision. Kung saan kailangan siguraduhin ng lokal na pamahalaan na andun yung support na pagdating sa preservation ng culture, yung promotion ng health and safety, pag-enhance no right to balance ecology. So mas marami kayo. Tingnan niyo lang din yung local government po. Palaging fundasyon kung kayo ay maging sanggol ng kabataan, bukod dun sa ating SK Reform Act, ay yung ating local government. Kailangan marami nyo. Kasi sa pag-uwi na natin, na nag-i-elect tayo ng mga kabataan hindi hubog sa masa. Hindi hubog at lubog sa masa. Kailangan nalubog sila at hubog din ang masa. Yun na, hindi dahil kada, kasi para din yun sa inyo. So, ito na tayo sa mekanismo kung paano kayo makalalaro pagdating sa lokal na pamamahala. Ang pinaka-alien version natin, kapag sinasabi natin local governance, palagi dapat natin sinitignan yung konsepto ng makikilahok. Nakalalahok ba yung kalamitan sa ating constituents, sa decision making? Kung hindi pa nakalalahok dahil busy sa trabaho, busy maghanap ng di ba kasi kailangan unahin yung pansariling interest nila before makipag-participate. Usually, yun yung nagagawa. Sabi nga, ang mga mahihirap ngayon, wala na yung tayo mag-fact check ng mga information sa internet. Kaya usually share lang sila ng share. Kasi pagod na rin sila. So, bilang tayo meron alam, tayo yung dapat na maging mekanismo para sila ay mabahaginan or maging pwede sa kapatid ng ating lokal na pamamahala. So, para mas maintindihan kung paano mas makalalahok ng ating mga kabataan, si Einstein ay meron siya ng propose, si Sherry Einstein, na ladder of citizen participation. Ladder siya. So, meron siya ng 8 baita. Yung pinakauna, yung manipulation of terror, sabi daw ni Einstein, wala daw doon ang makikilahok. So, kapag manipulation of therapy. Pero kapag yung informing consultation and fluctuation, actually hindi pa siya yung totoong makikilahok na gusto natin. Kasi, form pa siya ng tokenism. Na makikilahok
Napakinggan niyo ba yung tokenism or tokenistic participation? Hindi. How about sa PubSat? Kasi basic siya, yung pakikila mo. Hindi pa naman. Tapos, sabi ka, ang pinakamataas na degree ng pakikila mo ng mga kabataan ay dapat meron sila ng partnership, delegated power, at meron ng citizen control pagdating sa pamamahala. Sa patakan na yan, natin yung assess. Doon sa manipulation, sa unang baitay, usually ang ginagawa dyan ay pinapa-attend ng meeting, assembly, para masabi, marami yung nag-participate, marami yung nag-attend. Pero pagdating doon, meron ba ng lalim yung kanilang pinag-uusapan? Nakalalahok ba pagdating sa decision making? Yung mga kabataan. Sa tingin nyo, kapag nagpapatawag ng KT Assembly, paano nakalalahok ang mga kabataan? Para i-define kung ano yung nakalagay doon sa ABIT. Ano barangay yun yung business? Paano ba siya hinutubog yung inyong ABIT, yung inyong comprehensive barangay development plan, o CBYDP, na 3-year plan siya? Si SK lang ba yung naggawa nun? Or magkakagi kayo doon sa paggawa? Kasi kapag pinapasa yung ating ABIT, yung ating CBYDP, una yung CBYDP kasi 3-year plan siya. Kailangan, hindi lang sisabi ng kabataan ang nakapirma doon sa CBYDP. Dapat meron mo doon ang nakapirma KT representative or KT president. Merong ginagawa, dapat ang KT ay merong resolution na pinasa na nag-a-approve no ABIT at CBYDP. Hindi po SK ang nag-a-approve ng ABIT at CBYDP. Ang nag-a-approve ng kongreso ang katipunan ng kabataan. So, the next time na halimbawa, meron kayo plan na maging SK, dapat hindi lang resolution na ginawa ng SK. Ang resolution na ginagawa ng SK para lang adapt yung naging plano ng katipunan ng kabataan. Adoption lang siya. Kasi ang mag-decide ay yung KT. Pinay-forma ng manipulation yung una. Pina-attend sa seminars or sa KT Assembly para lang magkaroon ng presentation. Pero walang lagi. Pangalawa, yung therapy. So doon pala sa manipulation, nagiging PR lang siya. Nakakuha ng pictures, parang nasabi, marami yung nag-attend. Usually, naalala niyo ngayon na sa Paxilica, na nagiging issue sa Paxilica, na marami nag-attend doon sa isang barangay, pero walang lalim yung discussion. Para lang nasabi, marami nag-attend. Next naman ay yung therapy. Pangalawa siya. So yung tatlo ng participation, wala doon ang totoong pakikilala. Sa therapy naman, yung ating mga power holders. Sino ba yung power holders? Ang power holders natin ay yung konseho, yung mga hensya ng pamahalaan. Kayo, nagbahagi ng katipunan ng kabataan, ang tawag sa inyo or sa atin ay rights holder. Kasi kayo yung may hawak ng karapatan. Yung namumuno sa atin, ang tawag sa kanila ay power holders. Okay. So ano yung ginagawa sa therapy? Usually ang ginagawa ay magkaroon. Usually ay merong representative sa inyo. Halimbawa sa CEOs. Meron ng representative. Tapos magpukas tayo sa barangay. Halimbawa meron kayo ng youth organization sa barangay. Tapos pinalalahok lang sila doon sa yung representative ng barangay nila, pinalalahok sa council meeting. Pero, ang process niya ay balikan natin manipulation. I-manipulate sila. Meron ako ng representative sa amin. So, huwag ko na sa amin nakaalam. Kasi meron naman ng kabataan na kaupo. Pero, ito bang kabataan na tingin natin ay may represent tayo ng kabataan? Ito ba na-represent na siya? Paano itong representative ay tinikinuha din yung decision, yung plano, nasa sa company yung organization.
Malalim ba? Mapalalim ba? Meaningful ba? Ganyan ka nila. And it doesn't apply just sa ating mga youth organization at the barangay level, but also sa ating mga youth organization inside the countries. Sa ating bansa level. Next ay yung informing. So, pag sinabi natin informing, nag-i-inform, nagbibigay tayo ng information sa kanyang policies, ano yung nagaganap. Pero commonly, pagdating sa informing, this is just a one-way communication. Isang way lang na communication. Kapag way di ba lang communication, si speaker, nagbibigay ng information. At si receiver, nagbibigay rin ng feedback. Tama ba yung nakasabi ko? Usually kapag informing, halimbawa yung inyong upgiver, ano ba yung investment plan? Kapag informing, SK na yung gumawa ng upgiver sa CBYDP, binibigyan na kayo ng information, nagawa na namin yung CBYDP. Nagawa na namin yung upgiver, na kayo mag-alala. Informing. So, isang way lang yung communication. So, next ay yung tokenism. Ang tokenism na tinatawag ay pakunwari, pakikilahok. So, sa first ladder, sa unang baita noong ating release of tokenism ay yung consultation. Kinukonsulta daw ang mga organization, katipunan ng kabataan. Pero hanggang saan yung level ng consultation? Saan na talaga sila? Totoo nakikonsulta. Usually, ang form ng consultation ay nagpapasad ng survey. Meron ng 1, 2, 3, 4, 5. Agree, disagree. Approve or disagree. Sa policy or isang decision. Pero meron ba ng pamamaraan para makapag-usap yung namununo? Kasi palang makapag-usap yung namununo at yung estudyante na harapang nakakabigay, nakakapagbigay ng feedback. Yun yung consultation. Kasi usually ang nangyari, ginagather lang natin yung maraming numbers na nag-school. Pero yung lalim ng mga numbers na nag-school, nakuha ba natin? 100 million nag-approve for this certain policy. Diba? Yun yung consultation. Pinakamabisang paraan ng consultation ay babalikin natin, palaging two-way. So, halimbawa nagkaroon kayo ng consultation. Pagdating sa uniform, halimbawa, naglatag ang inyong team. Ang inyong SK ng uniform para sa lahat ng mga katipunan ng kabataan. Yung uniform ba na yun ay napag-isapan or pinost lang sa Facebook at nagdotohan? Para sa ayaw na. Pero yung disenyo ng uniform, nabigay ba yung discussion? It's a form of consultation. And next, yung placation. Yung placation naman, alas kabalagin na lang yung therapy. Pero sa placation ay maraming mga representative ng mga kabataan na piling lang. Sa piling nila ay worthy na siya